Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko. Good evening, ladies and gentlemen. Nandito naman tayo. This is our 11th episode. Imagine guys, 11 na natin to, no? Grabe. Yes. Umabot tayo ng, nagsimula tayo sa wala. Ngayon, nasa 11th episode na tayo. Anyway, balita, Emil. Ilang araw kang may sakit ka ata. Ano nangyari sa'yo? Grabe ah. Si Isabel ba nagsabi sa'yo yan? Oh, balita sa akin. Ano nangyari sa'yo? Hindi na, ayan, nagkaano pa ako mga katoto. Hello po, magandang gabi. I had laryngitis, no, 3 weeks ago, 4 weeks ago. And then, yeah, I had steroid medication. So, I think ngayon, medyo okay na, pero medyo. What saddened me is that the doctor told me that I can go back to singing by December pa. So, yun po mga kaibigan, hanggang sa salita lang po tayo. Tsaka yung pagkanta, we'll save it for Christmas Day. Wow, hanggang Christmas Pwede pa. sa Christmas. Kasi, bakit na-overuse ba? Ano daw ba cause ng laryngitis mo? Nung naramdaman mo? There's so many, no. It could be viral, it could be overused. The folds are overused. Yung sa akin na overused in my na-overuse siya in my profession. Okay, wag po kayo diyan mag-interpret ng na-overuse siya. Dahil sa pagkanta to, Ano siguro bang galing Being sa a choir. ano bang topic natin mga katoto ngayon? Ang topic natin sa natin, bakit sinabi nila na ang mga Pilipino number one pagdating sa singing. Agree ba kayo dyan? Sa maraming bagay, they sing. A lot, kahit nagluluto, kumakanta, naliligo, kumakanta. So, in other places, kahit naghihintay lang ng kasama, makanta. Yes, mga katoto. No, Every time ba nasa CR kayo, naliligo kayo, kumakanta kayo? Hindi naman lagi. Ako, hindi ko naman yan naging ugat. Pero depende sa CR. Talaga pang maganda bang echo, kakanta ka talaga. Maganda kasi acoustics ng CR, kaya yan sumika. May echo. Correct. No. May echo. Sabi nila, if you want to be a good singer, ano may mga do's natin and don'ts natin. So, let's share naman alam ko naman lahat tayo dito, medyo may background sa singing. Makashare tayo para mga talaga entitled tayo dyan sa larangan. Sige, pakakawanan niya. Lang tayo to, experience na to. Hindi mo natin sabihin professional singer, pero mga professional singers din naman tayo. Pero, this is coming from sa experience natin. Ikaw rin. Opo, professional singers po kami. Hayaan nila. Ano meaning pag Paano na sabihin namin dito? Ito ay wag ninyo masyadong saseryosohin, pero mga pinagdaanan po namin ito. Ako na ba? Bakit Oo. Talagang ako. Anong tanong? If you want to be a good singer, ano may mga do's natin tsaka mga don'ts if you can share something sa kanila? Is it pagkanta ba araw-araw would benefit you to be a better singer? Kahit nasaan ka, kanta ka ng kanta? May genetics ba yan? Pwede So, ba? kailangan may singer sa family, kailangan. Pag magaling ang lolo at lola mo, magaling ka rin ba? Ganun ba yun? Parang sakit lang. May disease kang cancer, pero din yung iba. Magkaroon na ng patong-patong or pasa-pasa. Hawa-hawa pa to. Tingin ko may genetics. Tingin ko may ganon. May genetics. Meron din, feeling ko. Kasi minsan, narinig nyo ba background ko? Kasi, kaya, kung hindi mo genetics ang tanong kunyari kasama ka ng mga nganta, magiging mga galing ka rin bang mga nganta pag kasama ka, surrounded ka ng mga good singers? Well, not necessarily. Pero pwedeng mahilig kang kumanta. Pero kasi minsan, talent talaga yung nasa tono ka. Ayaw sa'yo ng kanta. Ayaw sa'yo ng kanta. Gusto mo kumanta pero ayaw sa'yo ng music. Meron ganon. Talaga namang bilib na, ang galing niya kumanta. Pero, syempre, pag pinakinggan mo na, ikaw being a technical person, ako siguro medyo technical na kasi medyo may mga experience tayo sa ganyan. Malalaman mo kung ano sino yung talagang may tawag nito, quality, merong
meron siyang future na pwedeng ma-enhance and then nasa tono siya. Doon ka naman mag-uumpisa lagi eh. Yung sa tanong kanina ni Rob na kailangan ba kanta ng kanta? Well, ano, kaya lang sana alam mo kung nasa tono ka o hindi. Kasi di ba may ganun nga, may mga tone deaf na tayong tinatawag. Yun po yung hindi siya talaga aware na wala sa tono. Ano? Hindi natin minimenos yung ganun. Maganda sana kung matuturuan yun. Pero yun may mga ganun pong tao na minsan hindi talaga nila alam na wala sila sa tono. Kahit meron ng -1, hindi pa rin nakakasunod. Pero meron naman yung talagang mag-hum lang siya. Kahit bata, kasi nang sinuturo ko sa bata, mag-hum lang siya, kita mo na agad na nasa tono siya, pakantahin mo siya kahit happy birthday o ganyan, alam mo na may quality yung boses niya. Nga ganon. O, sa iba natin mga professional dyan. Grabe kasi ngayon, di ba? Ang daming mga lumalabas ng mga singers sa mga kabataan, sa mga tawag ng tanghalan. Although nagiging sukatan ngayon, basta mataas ang boses mo, magaling ka. Di ba? Pataasan sila ng pataasan Tapos ng sigaw boses. na lang, no? May Pero ganun. na-overcome na yung era na yan. Yung May mga matataas sigaw? na boses. Hindi Oo, na kasi yun. mga era nila Next ano pa yan eh. Nila Regine, nila ano. Pero ngayon iba na eh. Parang quality na at saka pagiging unique ng ano, nung tunog. Tama ba, Emil? Yes. Naku mga kaibigan, if you're gonna ask, na huwag na kayong mag-ano kasi mahirap ang singer. Just kidding. Anyway, uh, nako, bitaw. Nako, if you want to sing, singing, this is a thesis statement. Singing starts with proper breathing. It's very important no na marunong ka talagang gamitin yung hangin mo kasi you cannot produce a beautiful sound without the breath. Now, that's the very basic. What else? Yeah, genetically, napapasa yan. No, I do believe in that na hindi naman lahat sa Hindi family naman. pero mathematical intelligence, musical intelligence, performing arts intelligence, namamana talaga yan. So, yung sa part ko naman, no, I got the gift through my grandmother, then passed on to my father. It just so happened that yung kinalakihan ko na genre was kind of a bit different. I think, but we have something in common, guys. Kasi I was listening to classical music at the age of 10. No? I started to listen sa kabukiran, ang pipit, yon. Grabe. That might, you know, that time, yung sa kabataan ko, yung pagkasabel, joke lang. Britney Spears yung time before ng kabataan ko, Britney, NSYNC, Christina Aguilera. So, yun, um, the sound that shaped my singing voice is classical. Yun na-mention kanina ni Ren na I think si Rob na pag mataas is the parameter of being called a good singer in the Philippines. No, I believe in the Philippines kasi may isa kasing icon na nagpasikat niyan. Pero yan nga, sabi ni Ren, I think we've outgrown, no? We've outgrown that. Kasi ngayon, oo, kasi parang, well, kigo tumili ka dyan. Ngayon naman, if you have a distinctive quality, I was listening lately to the songs of the Gen Zs, hindi naman tili ng tili. Di ba? I don't know how to pronounce this European. Wrong yung ko. Have you heard about Luffy? 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 Ha? Oh, no. Ano yun? Luffy. Yung Luffy. may binibili sa Pangasinan, yung sa daan, yung iniiyaw sa coconut ba yun, di ba? Ay, tupig ba Yung yun? tubig pala, sorry Hindi, Layo Luffy. yata ng pandinig ni Rob. Oo, Hindi, pwede nga yun. grabe, Hindi, Luffy. Luffy, Laufey. Ito siya, solo artist from Europe. Kaling kumanta, pakinggan yun na. Nyo nga yan. So, the sound doesn't sorry, not the word scream. Doesn't really at the top of her lungs. Parang Pero, mga ganun. ang ganda ng quality niya. Parang may pagka-jazzy, pagka-Ella Fitzgerald, pagka-Tony Braxton. And nagustuhan ko. So, yun. Genetically, you can get it. Also, last comment to that, you can also improve by going to voice
classes. Depende din yan sa assessment ng voice teacher mo. How about kayo? Ano ba yung mga experience ninyo? Hmm. Yung tanong na kasi Naku, ano lalayo ko ka pa lang, ba ang sa daming, sorry, pa lang? ang daming mga singer na Filipino na nag-excel sa abroad eh. The likes Oh, of, di ba? Ngayon, yung mga nananalo sa AGT is like, sinto? Si Sanchez, Jessica. is a Filipino. Jessica, grabe no. Sikat na Nakita niyo yun? Si, yung Ganda, roots niya. ganda, Ang galing nga ganda. niya. Then, yung mga singers natin na sa mga foreign band, galing sa Pilipinas din. One singer na nag-access classical and sa with Sile Salonga sa musical play. Theater. So, sa Mm. theater. So, bakit, anong bang meron sa Pilipino? Just, when you say, pag sinabing Pilipino, uy, magaling kumanta yan. Laging kadugtong yun eh. Ang masama nga Ay, sa Pilipino, pag binigyan mo ng mic, hindi na binibitawan ng microphone, di ba? oo. Ay, oo. Marami, Mm-mm. marami ganyan. Ang daming request. Social, Nahihiya. Sisimulan niya na nahihiya. social, Uy, nakakahiya. Tapos nung hinawakan na yung mic, hindi na bumitaw. Yun na yun. Ka- kasi my take on that is that it's a social norm among Filipinos. So it's not about the water. Sabi kasi na may other friends na mga foreigners, what's with the water in the Philippines that you guys are just kasi na-amaze Gumagaling talaga niya. sila, 'di ba? If they're just going to pass by the street or yung may mga pub houses and then they could hear belting people singing songs from The Journey or Whitney Houston. Sabi ko, it's just normal to us, di ba? Yung naglalaba nga na may quality. I think to me, it's a social norm amongst Filipinos na mahilig tayong kumanta kasi may maraming gathering, fiesta, ano pa ba, birthday, hindi talaga mawawala yung music. So to me, I think that's my answer. Social norm, it became normal to us to sing. Tsaka, of course, iba din yung you have the gift of good range, tapos yun na-develop. Mm-hmm. Pero alam mo, Ako ang tingin ganito ko na, ano, oh yeah. Dagdag ko it lang, goes kaya back. dagdag ko lang. Alam mo bakit number one tayo? Kasi ang nag-invento ng karaoke, Pilipino eh. Alam niyo ba yun? Ah, talaga? Sino ba? Pilipino ang nag-invento ng karaoke. Really? That's my Research. first Oo, kasi there's no karaoke in the States. It's just Wala. oo. Ang Yung microphone. karaoke na yung Built machine, na ano, Pilipino ang nag-invento niyan. Sabi mali pala, no? Paki-research nga. Hindi ka pala. Hindi, ito lang yung gusto ko sabihin na kaya siguro tayo ganito na parang everything lahat may tono, parang konting bagay maghaham ka may tono. Kasi kung babalikan natin yung mga ninuno natin, 'di ba? Marami tayong folk songs, harana, pag magpapatulog ka, kanta yung nanay ng alam mo yung Hele. Yan. Hele. yung mga Pumapalahaw ganyan. na siya. Oo. Ang Ibon. dami, ang galing natin mag-create ng music. Kaya meron tayong mga ethnic music din, di ba? Ganun. Kaya siguro na-pass na through the ages, eto na. Ginagaya na natin ngayon yung mga ibang bansa na parang sobrang na-challenge tayo, kaya din natin yan. Kaya yan. To naman, kasi pagdating natin sa competition abroad, pag nalaman nilang Pilipino, talagang May meron laban. ng tatak yun. Pero may dating. May May dating. tatak yun. Hindi pa patalo. Kaya Na-research mo na. kaya solo yan, kaya choral yan. Talagang very competitive ang Pilipino. Actually, one difference kasi Filipino, they sing using their hearts. Eh. Talagang puso lagi everything they sing. Every time they bumuking bibig, kumbaga lagi may istorya. Yun ang nagdadala eh. Mm. Hindi man ganun May kaganda yung panghugot. ano mo. Yeah, pero may Hugot sila. hugot o may damdamin yung ano mo, yung kanta mo, ang ganda ng dating sa tenga natin. Kaysa naman yung masyadong technical, technical nga, pero para ka naman robot na parang squalado yung pagkanta mo, hindi maganda. Kasi as Mhm. compared do sa sabi nga nila, makapagbagdamdamin na pagkanta. Sample nga, sample. Sino? Meron ba? Example na research ko. May Japanese at Filipino connection, pero ang first na nag-patent ng karaoke sing-along machine is Filipino 1975. Si Roberto Wow.
Del Rosario, di ba? Alam Ano ba nyo, kayo dyan? Ano na ba kayo dyan? Na isinilang na ba kayo ng 1975? Hindi lang na, pero wala pa kaming isip nun. Ikaw talaga, nabubuking na naman. edad na lang pinag-uusapan No. dito. Oo. Ah, Sino ba mga favorite singer mo na mga may na-idol mo, Jing? Whether it's foreigner or hindi. Let's talk about Filipino. Meron ka bang ano? Sa Filipino, kasi naalala ko lang kay Amerikano si Britney Spears, kaya naalala ko foreign. Pero kung Filipino, hindi naman sa Filipino. Grabe, Names na. no? Oo. Kasi nung I remember, mas na-emphasize ang mga genre nitong time na di ba, nag-pandemic. So, tendency yung Hmm. dumami yung mga gaya ng platform na sinalihan natin before or doon tayo nagkita-kita. Lumabas yung mga pang-imitate nila Moira, nila Yeng, Constantino, mga ganun, parang nakikita ko lalo yung edad ko. So yun, hanggang sa lumabas yung ibang mga singer. So sa Filipino side, Nina is one na gusto ko Ay, rin. gusto ko yan, girl. Okay, I okay like si her. Nina. Hindi ka na But mag-belt, of no? course, Pero wow. oo. Not only that, Oh, syempre well-known na si Regine, tsaka sila Sarah Geronimo. But I like yes, Nina's Sarah din. voice, yan, tsaka yung song niya. And sino, kay Yen, sino? Puela, Nina, Nina. Yeah, and si then Nina Live. Oo. yes, it's a Yang Constantino. Gusto ko kay Yang kasi yung mga kanta niya, mga lively and more of real life situations din. No? Yun lang. Mahina ako sa Yung title isang pero singer na parang laging inaantok. Okay ba sa'yo yun? sino? O yan, real life din yung kanta Real nun. life din. Oo naman. Oo, Sino lahat. yun? Mga hugot. Oo. Ah, True. kanya galing yung paubaya. Parang mga nakaraan nating Oo, favorite ni episode. yun, ni Emil. In Sino fairness, si Oo, magaling di din ba? Paubaya? yun. Pero in Ha? Oo. fairness with her, ang Pili dami niyang Moira. hits. Ang dami Si niyang hits. Moira? Oo, grabe. Kumbaga, people can relate sa mga songs niya. Para bang lahat ng songs niya parang galing sa pinagdaanan ng Kaya lahat. nga, ano eh. Mga Well, hugot niya sa Lahat life. din. O, tapos Eh, yung pagkakakanta pa niya, makabagbag damdamin. Papunta na sa mm, pagkatulog. Magkapagbag damdamin. sino ba sumabay sa kanyang lumaban na, I mean, at par competitor ni Moira? Meron ba? May alam kayo? Ang ka-level niya, kasabayan Kabayan. niya sa The Voice, si Morissette Amon. Yun. sila ni Clarice. Oo. Si Clarice, Clarice. yeah, de Guzman. Grabe. Yeah. Pero magkaiba yung ano nila, yung strength nila sa singing. Oo. Magaling So, si Marie. yung... Mm-mm. Iba So, yung yeah, dating ni Morissette eh. Kumbaga yung first pasok niya dahil sa contest nga pero nag-evolve siya eh. 'Di ba? mm-mm. Gumanda yung range niya, gumanda yung may mga songs na narinig sa kanya na medyo minsan off eh. Pero ngayon, iba na yung ano niya, iba na yung quality ng boses niya. At You nakilala siya think because sa whistle niya eh. Right? na-train kaya sila? Kaya sila nag-improve? Ganon? Yeah, it could be. It could Possible, be that no? they entered, lessons. Eh, yung masasabi ko naman din sa ating mga madla na nakikinig na gusto din kumanta, um, this is no from my voice teacher, who told me na just sing and do not, ano yan, how did she say it? Yung parang, don't expect too much or I don't know how to say this one. Yung parang wag wag mo munang i-perfect yung sound. Kasi yung voice ano kasi natin, it comes beautiful with age. Every season nagcha-change yan. So whatever sound that you have right now, you just sing. And then also I can say it no kasi it's very tricky din na wala kang voice teacher. I mean not all can afford. Yun din yung gusto kong i-point out na mahal na mag-voice teacher ka kasi iba kasi may talent pero hindi lang marunong pumili ng kanta or kung pumili ng ganyang gustong Ang kanta hindi laking bagay kasi yan. Di Choice. bagay sa hindi niya. I mean hindi knowledgeable na pwede pala ibaba transpose kasi akala nila they can just sing in the original key the range cannot reach the key. So it's also important na parang aralin mo yung kanta na alam mo and it
Yeah, I mean, there's so many definitions in singing kasi depende yan sa iyo. What is your definition? Yung iba, yung ako ha, personally ako ha, pero wow, but I'm doing it in the sake of showbiz. Yeah, I do believe na hindi yan sukatan na nataas yung boses mo. At saka you will be labeled as a good singer. Anyway, there's so many singers in the Philippines who excelled really with Jaya. Jaya can started with her quality, the very low notes niya. Later na lang naman siya ngayon nag to the fire. Nag-build, yeah. Oo. And then, Si Jaya, Celeste Legaspi, di ba? I mean, Celeste Legaspi. si Kulit Cool. Very soulful. Yeah. So, don't think Nahalata of edad that. niya talaga, no? Sino mga tinutukoy niya singers. I have a question to both of the male here. So, si Robert at si Emil. Pag ang bata at a young age, ang taas ng boses ng mga batang lalaki, right? Di ba? Yeah, Dahil kaya I pa agree. yung Adam's apple, they say, pag nag-grow na raw yun, nag-iba na yung boses yun. So, how was your voice when you were young? Since now you're both singers when you got older na. Ikaw, Kasi Rob, for what's the your- boys, yung answer. Si Michael Jackson had a very high tone nung bata siya. Pero na-maintain hanggang Yes. tumanda siya na yung voice niya may Yeah. mataas pa rin. So, how come yung iba? Kinailangan ata sa sa injection niya yung latter part kaya na-maintain niya yung boses niya ganun kataas. Although given pa rin na mga blacks is talagang ang boses talaga nila yung matataas talaga, yung ibang quality. Exceptional. Hindi, So, tsaka it's yung true, quality it's kasi, changing. yung quality ni Michael, ano talaga siya, manipis. Yeah, Talagang nipis talaga, mataas yeah. talaga siya. Yeah, Oo. nipis and light. Tapos Nipis and light. enhance pa yun. Pero syempre, iba yung boses niya nung bata. Pero yung quality Yeah. talaga niya, hindi siya pang bass. So talagang Correct. mataas. Matining, no? Gusto kong idagdag regarding dun sa sinabi ni Emil kanina. Kasi not everybody can afford a trainer, di ba? Ang suggestion ko lang sa mga nakikinig sa atin ngayon, no? If you want to sing, if you want to learn, and if you want to be trained, wala tayong budget. Budget. That too. Budget. Wala tayong mga budget. Kung ako sa inyo, ito learning from experience, no? Pasok kayo sa choir. Yeah, Sana, pwede. yung mapuntahan yung choir, yung maayos may nagtuturo. Kasi doon pa lang, may trainer ka na, tinuturuan ka na ng technique, placement, seryosohin mo lang. Kasi doon, pag nagka-choir singing ka kasi, head tone, tinuturo na yan. Falsetto, tinuturo na yan. Proper vocalization, tinuturo yan. Note reading, tinuturo yan. So, ang daming benefit. So, kaya hindi lang basta-basta yon. So, nasa sayo yan. Umpisa mo na mag-serve sa church. Maraming mga nagbibigay Pwede. ng voluntary na na Correct. teaching, na mababaon mo yan. And then later on, magagamit mo yung sinasabi namin sa inyo ni Robert yan. Mababaon nyo yan and it will benefit you as a singer, as an individual, and as a person kasi maraming mapagdadalhan yan. Lalo wala tayong budget. Ngayon kung meron naman, di sige, magpa-train ka. Tapos tayo dyan, di ba? Daming Okay lang singer, din eh. naman. Yeah. Kung ano yung kaya natin. Maganda yan, maganda yung suggestion mo sa mga gustong mag-aral ng kumanta. Ang tanong kong pangalawa, ang bawat singer ba marunong, kasi it connects a singer with the music and an instrument. Does it say that when you sing, you know how to play an instrument? Does it help? Actually, lahat. makakatulong. Pinaman. Pwede, Kasi, possible. Kasi, di ba yung tono, yung notes, inaalam Yeah. ng singer yan. So kung marunong ka tumugtog ng isang instrument, madali mo marinig yung drums, yung when does the note goes up and down, what's the next repetitive note or chorus. So this instrument also helps them determine ano yung next, yung beat, or so on. So, for me, the instrument of a singer is the voice. Yan ang Okay. instrumento ng singer. actually, But it advantage adds. yan. Pero tama ka na pero minsan kasi merong magaling na instrumentalist pero Yung magaling kumanta. kasi ganun. Tapos meron naman singer na kunwari kumakanta ka tapos nag-drums ka, ang hirap din sumabay kasi may iba kang minsan
Di ba yung Yeah, yung tempo mo, beat. Sa ganyan. ibang Na groove ka, beat. yeah. Maganda So, kung so marunong ka plus, talaga. so plus ang marunong tumugtog Tapos, ng gitara, kumakanta, o nagpa-piano, kumakanta. That's a plus, no? Yung talent na ganon. oo. True. Plus naman yun. Yeah, advantage siya eh. Let's just say, kung meron kang ano, just like kung sample, meron ka sa piano. Kasi if you're into choir singing, group singing, there are two types of singers eh. Pagdating sa pag-aaral. One is, alam niya talaga yung tunog. I mean, pag pinaha mo, may sinasabi sila mga perfect pitch. May mga ganon. Or, yung iba, minimemorize ang tunog. Pag ganyan ang tunog, ito yung nota na to. So, para makasabay sila. Ang hirap kasi pag hindi ka nagme-memorize ng tunog, hindi mo alam yung tunog, hindi ka talaga makakasunod, especially if you're singing na may kasabay kang iba. But if you're going to sing na ikaw lang mag-isa, then by all means, kahit balog-baloktot siguro pagkanta mo, wala kang makakawang tao. Hindi ka makaka-blend sa iba, hindi mo kailangang i-blend sa sarili mo. So Kaya po, that's one facet ng pagdating sa singing. And second kaya, is, one suggestion also, before dagdag ko lang, when you pagkakanta ka, huwag kang magmimik ng ibang tao. Huwag mo gayahin yung ganda ng boses ni ganito, ganyang boses. Kasi True. for one, yung naririnig mong boses, hindi yan yung naririnig nilang boses eh. Mm. Kala, yun yung kinakanta mo, ito yung boses mo, kaya you mimic somebody else's voice para pagandahin. Actually, it's not. Kasi yung naririnig nila, it's not the same ang naririnig mo. Don't do that. True. Yeah, so that's also true with the choir. Kasi lahat, yes. sabay-sabay kayong kumakanta eh. So, ang naririnig mo lang, dapat boses mo, hindi, di ba pinasasabay ka dun sa choir? Na dapat pare-pareho kayo halos mo. Hindi ba yun, no? Kabaliktad naman sa choir, pag narinig mo yung boses mo, ibig Diba? sabihin yun, stick out ka Hindi na. take out ka. Hindi. Oo, iba ka na pag naghiwalay ka dun sa choir. Kaya nga choir, it's a group. So, you should be Yeah. You have in to sound as unison, one. unison with everybody. So, iba siya sa choir. Actually, one ano pala, dagdag ko lang. Kasi if you're going to do really be serious with your studying pagdating sa music, it's really have to study your body. Actually, one sinabi nga ni Emil is breathing eh. Breathing supports everything to support a note para ma-maintain mo yung belt mo is dapat maganda breathing mo. Mamaya pag belt mo is mga 2 seconds na tigil ka na, hindi maganda yung pagkakanta mo. Second is may mga use yan eh. May use yung bibig mo, yung shape ng bibig mo, may use yung palate mo, soft palate, hard palate mo, yung parte. Kasi doon mo binabagay kung ano yung kinakanta mo. If you're singing with a choir or a classical, ibang part niya ang ginagamit mo. But if you're singing a rock song or mga pop, iba naman ang ginagamit mo yung mga tinatawag nilang modifier ng voice. So, dapat alam din natin yan. Hindi na tayo basta kanta na kanta kasi maybe yung kinakanta natin, mali na pala yung technique natin. Kaya it's better for us if you're going really to study man lang yung mga basic alam natin. Siguro may Right? nakikinig na professional din, no? Makakapagsabi sila, Yeah. makakapag-critique na, oh, you're going to the low tone or whatever pitch is that. And actually, mahirap pagsabi pag yung talagang engross siyang kumakanta. Feeling niya ang ganda-ganda ng boses. Sasabihan mo siya ng, paano mo i-approach yung taong hindi naman talaga maayos yung pagkakanta. Pero kailangan pigilan mo siya dahil tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa. And other people, dahil sa white light, uy, ang galing mo naman kumanta kahit naman Oo wala. nga. Ay, hindi. Mahirap, no? Another topic Oo. natin yan, maganda na pag-usapan. Paano mo sasabihin sa tao yung talagang hindi naman maganda? No? Mm-mm. And then Ay, also, ano lang. sorry. Ay, gusto ko lang Yeah. pumatok sa mga professional na nakikinig sa atin ngayon na hindi po kami mga ano dito, professional. For sure, lalo na sa mga kaibigan natin, baka naririnig tayo ng mga musical director dito, baka sabihin anong pinagsasabi namin. And on the technical aspect, we leave it up to you guys. Kung gusto niyo po mag-comment, pwede niyo po sabihin dyan. Pwede po natin pag-usapan. We can let you into our discussion kasi alam naming mas malalim ang magiging explanation. Okay, go Emil! Okay, yeah, no, it's so hard. I was observing way back, remembering the way I had my voice lesson na ako ngayon sabi nila, can you teach me how to sing? Oh my God, like parang I remember my voice teacher na parang may ano siya, hinahawakan siyang model ng larynx. Tapos ganito, dapat nakababatong ano mo, yung larynx. So parang,
Oh my God! So kaya kanina I did, I had a hard time talking because it's so hard to explain physiologically the parts. So yung ano ko lang naman na yes, life isn't fair. May iba talaga na they're really gifted with, yung gifted talaga na talented. They already have the quality and the range. Konting ensayo na lang sa life. Yung mga kontisera, di ba? Sarah Geronimo Starte, Rachel Ango, um, they had a talent already when they were young. Tapos, na-develop. And then, yun, Angeline Quinto, lumabas na yung range. Kasi di ba, pag nasa-stretch yung boses mo, when you grow, tumataas din yung range mo. May iba naman din yung talent talaga, maganda talagang tunog, no? Kahit naman masintonado sila, lahat naman tayo kakamali, even Beyonce, o 'di ba, nakakapiyok-piyok din siya. Um pero sila kasi they have the quality already, maano man sila, they may have a bad day of singing versus again, this is just my observation. You can, I'm sorry if if you'll be hurt by this one. Kasi I've observed also some voices that are just trained. I mean, just ano lang, tinulungan lang, na coach lang siya. Ano lang, just normal, nakakatakot sa tono. Pero if you're gonna compare it with the voice of Sharice Pempenco, sino ba mga gifted? Regine Velasquez o Gary Valenciano na Quality Hindi Martin. siya. Lani. Katie Tandingan, favorite. Correct. Oo. So, yun, kasi 'di ba, we all have naman din our fair shares in life. Maybe you're good in other things but not in singing. So you can't have it all. So, yun lang. Just sing using your heart and do not ever compare your voice to an instrument, to other instrument, to a singer. Kasi iba kasi yung yung pagkagawa. I mean, the shape of your folds is different. That's why that's the kind of voice that you have. So, just loved it. And then, yun nga din, if it's really, an advantage if you have a teacher kasi matuturuan ka talaga if you're gonna invest, mapapulong yung talent mo, and matuturuan ka talaga ng mga techniques sa how to sing this one at with ease, na hindi ka nagaganon. Ano yun, ano ba? It's already hard for you, the placement. So, yeah, but then again, wala akong sa Filipino. Filipinos are really good wherever you go. Pag alam mong birit, alam mo Birit. talaga Filipino. Oo. Ay, binibirit. Filipino talaga yan. Oo, kasi karaoke culture. Yeah, that's good. Emil. Actually, gandang discussion about singing, no? Ang dami nating gustong sabihin pero grabe. So, we're about to end. Anyway, may lang, last word for this is you just keep on singing. Mm-mm. Sing every day would in a way hone your voice para mas ma-improve siya when you sing. Well, mas maganda kung may nagtitrain para sa'yo para mas Mm-mm. ma-apply mo yung tamang technique. Okay? And one thing is, kung hindi man you would say na kasing ganda ang boses mo sa narinig mo iba, don't feel bad. Ang daming singers, local man or international, na kakaiba ang boses. Pero, ang galing nilang kumanta o nagiging top sa chart ang mga albums nila, mga songs nila. Oo. And feel bad Si about Britney it. Spears, di ba? Oo, Britney Spears. at How did she become famous? pero Oo. wow, nag-number one. Ganun siya. Kasi alam nila yung babagay sa boses nilang kanta. Hindi nakakanta yung Ganun hindi siya. babagay sa boss. Kasi may iba, kaya nga, inimitate nila iba. Hindi naman yun ang bagay na kanta para sa kanila. Yeah, it's Tama. not you. So, You're kayo right. po mga viewers, mag-suggest po kayo and comment dito sa ating podcast if ever may time kayo. Kung singer tayo dyan, lagyan natin ng isang artist na gusto nyo at naalala nyo na sa mga experience natin ng makakasama sa or napapakinggan. So, you can just give a comment down here, subscribe, and join us in this Kwento Overload. Overload. Ay, tapos na. Ang dami pang tapos magandang pagkwentuhan. Oo nga. Gusto ko nga din ituro. This is how you sing using yung lower larynx. Ganito. Look at my Adam's apple. Yun, dapat. You're Wala gonna kami sing. Adam's apple eh. Ano yun? Hindi, ito. Dapat bababa to. Ganyan.
That's how you sing Ay, classical. ganyan The sa basic akin. the basic classical when you open your larynx para maluwag yung mga labas ng sound mo dapat nakaganon nakababa. Wala pang parting sample, Hindi Emil. nalagyan mo ng voice. Talaga mong boses. December pa nga. Bawal December pa pa. daw. Bawal pa nga pala. Kumanta pa. So, pakantayin natin si May Emil. pahabol lang ako, takeaway, kasi tayo mga Pilipino, we are really good storytellers. So once you sing, be sure na yung kinakanta ninyo, naiintindihan yung message ng mga nakakarinig sa'yo. Technique yan para maging isang magaling-galing singer. And Yun. the diction, di ba? Yeah. The words that you Diction. say, sometimes dinaintindihan. Ayaw nila nung medyo bulol-bulol ka kumakanta. Yes. Dahil sa inaaral yan, diction actually. Oo, Although yung iba sa proper foreigners, Ay, wala tayong Yeah. masabi. Ito yung pinag-uusapan natin. They can adjust and they can do that. Yeah. So With mga feeling. lalo katoto, na this pag is Tagalog. With feelings Yeah. dapat. With feelings, yan. With feelings sa lyrics na kinakanta mo. Kung galit yung kanta mo o malungkot, dapat nandun yung feelings mo para gumanda lang. Tingnan mo yung mga kumakanta nga sa di ba? Lalo ng mga panahon nila, yung mga kontesera nating mga magagaling na singers ngayon. Di ba pag galit, grabe yung kusap. Di ba? Lyric na. Just true. Yes. Okay, guys. Okay. Hindi kayo nakatayo lang pag kumanta. Okay, guys. Kanya-kanya See you guys. See you again next time. Meron tayong mga Ayaw! Ayaw mo ba? Naku. Go ahead, Virgo. Okay, bye guys. See you next episode. Bye. Bye! Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko.